Jiayan, hanggang kailan ka pa magpapanggap na may amnesia? Hanggang kailan? Ayoko nang maging third party sa relasyon nyo. Nagpapanggap na may amnesia? Euro. Alam kong nagkasala ako sa'yo. Pero pagkatapos ng peking pagkamatay ko, hinintay ako ni Song Qingyao ng 5 taon. Ang dami ng pumuting buhok niya. Kung di ako babalik, di na talaga siya mabubuhay. Jiayan, alam kong nasasaktan ka. Kaya bumalik ako para samahan kang umarte. Pero pag nakikita kitang malambing sa kanya, natatakot talaga ako. Jiayan, iwan mo ba ako? Impossible, Euro. Ikaw lang ang asawa ko. Hayaan na lang natin si Song Qingyao dito. Para asikasuhin ang Shen Group, para tayo, makapamuhay ng walang inaalala. Di ba mas maganda yon? Ikaw lang ang pananagutan ko. Palagi. Jiayan, ang bait mo. Qingyao, ito na ang magiging bahay natin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Hindi ka magdurusa. Jiayan, naniniwala ako sa'yo. Shen Jiayan, sabi mo di mo hahayaan na masaktan ako kahit kaunti. Pero ang pinakamalaking sakit ay galing sa'yo. Kaya pala ang 5 taon kong paghihintay ay biro lang pala simula pa lang. Qingyao, anong ginagawa mo rito? Qingyao. May, narinig ka ba? Bakit mo naman natanong? Mayroon ka bang di pwedeng iparinig sakin? Wala. Kasi, nagtatanong lang ako, tungkol sa school anniversary. Gusto ko sana, sabay tayong bumalik doon, para balikan ang mga alaala natin. Okay lang ba? Babalik? Para saan pa? Di ba? Wala ka nang naalala? Qingyao. Sabi ko na, di ko hahayaang masayang ang 20 taon ng buhay ko. Pansamantala lang naman ang paglimot ko sa nakaraan. Ako, Qingyao, maniniwala ka sakin. Nagsisikap akong alalahanin ang lahat. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Pwede ba? Shen Jiayan, pala ganyan ka kung magsinungaling. Ang lalim mong pagmamahal na pinapakita mo. Qingyao. Anong nangyayari sa'yo? Ikaw, ayaw mo. Sa 20 taon natin, ilang beses mo na akong niloko. Gamit ang ganyang itsura? Saj, sasama ako sa'yo. Kung gusto mong magpanggap na may amnesia, sasabayan kita hanggang dulo. Tamang-tama. May naisip din ako na magandang paraan para sa inyong dalawa. Qingyao. Mag-o-overtime ako sa opisina ngayon para masanay agad ako sa mga dating trabaho. Para di ka na mahirapan mag-isa. Anak ka ng masamang babae. Kasing dumi mo ang nanay mo. Bubuhusan kita ng tubig para malinisan ka. Anong nangyari? Song Qingyao. Katulad ka bang nanay mo? Bigyan mo kong pera. Huwag mo kong hawakan. Umalis ka. Lumayo ka. Kung lalapit pa kayo, lalabanan ko kayo. Umalis ka. Qingyao. Akala ko, may masayang pamilya ako. Pero hindi ko inakala, may asawa na pala ang tatay ko. Niloko niya ang nanay ko ng mahigit 10 taon. At pinatalsik pa ang tunay niyang asawa, sa Yuncheng. Jiayan. Wala na akong tahanan. Huwag kang matakot.
Tingyaw. Tingnan mo to. Sabi ko sa'yo. Papakasalan kita balang araw. Saan man ako, doon ang tahanan mo. Naku, parang nobela na naging totoo. Ang tamis-tamis naman. Totoo pala na pwedeng makilala ang gwapong senior na parang boss at ipagkakaloob ang sarili sa'yo. Euro, grabe, ang paborito ka naman ni Boss Shen. Ang inggit ko. Hindi lang yan. Sabi pa niya sa akin. Euro. Bibigyan kita ng tahanan. Kaya pala sa mga lugar na, hindi ko alam. Ganito pala ang nararamdaman niya. Matagal nang nalanta. Nagising ba kita? Tingyaw. Naalala ko, nangako akong sasamahan ka sa mga lugar na madalas nating puntahan para mag-date. Tingnan natin kung may maalala ka. Pagkatapos nating kumain, sabay tayong pumunta, di ba? Okay. Hindi ba? Kakapagluto mo lang. Para kay Euro? Nakita ko na ang mga video at screenshot sa group chat. Nang mawalan ako ng alaala at napadpad sa ibang lugar nitong 5 taon. Si Yuru ang kasama ko. Naghanda lang ako ng pagkain at prutas para sa kanya. Anong masama doon? Tungkol naman sa mga screenshot. Kaibigan ko lang yon. Nagbibiro lang siya. Kinuha niya ang cellphone ko at pinaglaruan. Hindi ko akalain na makikita mo. Kinyaw, sa paghihintay mo sa akin nitong 5 taon, marami kang pinagdaanan. Hindi kita bibigin. Kinyaw, tingnan mo ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Ang araw ng engagement natin 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko yan nakalimutan. Itong singsing na to, para sa'yo yan, pambawi. Eight. Pasensya na po. Gusto talaga ni Jiayan na bawiin ako. Sabi niya, ang totoong engagement ring. Dapat daw sakin. Kaya sa'yo na lang tong libreng singsing. Hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Kinyaw, bakit ganyan ka makatingin sakin? Ayaw mo? Wala. Naisip ko lang, kung hindi mo naalala, itong singsing na to, at yung engagement na hindi natuloy. Para sakin, parang wala na rin. Kinyaw. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nakalimutan ko lang ang nakaraan. Bukas, samahan mo akong pumunta sa school reunion. Tingnan natin kung may malala ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasayangin ang 5 taon mong paghihintay. Pero ikaw, matagal mo na ang sinayang. Iba ka na sa litrato. Iba ka na ngayon. Gusto ko talagang maalala agad ang mga nangyari noon. Maalala kung paano tayo dati magkasama. Maalala ang nakaraan. Hello po. Paki-picture naman po kami. Narinig ko na hindi ka raw. Dumalo sa graduation picture. Ang klase mo. Bakit mo ako? Gustong magpa-picture ng mag-isa? Kinyaw. Sila, mga dumaan lang sa buhay. Kahit magpa-picture pa, di ko rin naman sila matatandaan. Pero ikaw, iba ka. Ikaw ang pinakamahalaga, ang di ko pwedeng kalimutan, at kailangan kong panatilihin, bilang alaala sa buhay ko. Jiayan. Sa nakaraang 20 taon,
Wala ka ba talagang naalala? Paumanhin, Tingyaw. Talagang di ko na maalala ang mga nangyari noon. Kung maalala ko lang sana, di ko rin naman. Jiayan. Jiayan. Hinahanap na naman ako ng tatay ko. Ang mga binigay mo sakin, itapon mo na lahat. Ayoko na sanang lumapit sa'yo. Ayoko na sanang guluhin kayo. Pero ako, talagang di ko na alam kung sino pa ang hihingan ko ng tulong. Jiayan. Huwag kang mag-alala, Yuru. Ayos lang. Tutulungan kitang ayusin ang bagay na yan. Tara. Jiayan. Ang 20 taon nating nakaraan. At ang 5 taon ninyo ni Linyuro. Ngayon, para sa'yo. Alin ang mas mahalaga? Tingyaw. Ngayon ba ang oras para mag-isip ka? Ang ganyan? Sa 5 taon na nawalan ako ng alaala, si Yuru ang nag-alaga sa akin. At tungkol sa nakaraan natin, di ko talaga maalala. Kung pipilitin mo akong pumili ngayon, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, di ko kayang iwan si Yuru. Ma. Balak ko ng tuluyang makipaghiwalay kay Shen Jiayan. Handa akong bumalik at pamunuan ng Song Corporation. King Yao, hihintayin ka ni Mama. Aalis ako pagkatapos ng 3 araw. Pero, kailangan kong isang aksidente para maglaho. At isang medical report na nagsasabing nagka-amnesia ako. Madali yan. Asikasuhin agad yan ni Mama. Shen Jiayan, hayaan mong maramdaman mo rin. Ang 5 taon kong paghihintay para sa isang estranghero. Maramdaman mo rin yan? Susunugin ko ang wedding gown at wedding plan na pinagawa ko 5 taon na ang nakakaraan. At wedding plan na pinagawa ko 5 taon na ang nakakaraan. Dahil aalis na ako, lahat ng nakaraan, hindi ko na kailangan. Tutal, hindi naman pinahalagahan ni Shen Jiayan. Miss Song, pero ang wedding plan niyo po ay naisa katuparan na. Ang inyong inner-serbang venue ay kasalukuyang ginagawa. Ano? Ipapakita ko po sa inyo. Malalaman niyo po. Mahal ko, pakakasalan mo ba ako? Tingyaw. Bakit ka nandito? Ito ang bulwagan na inilaan ko. Ang wedding gown na dinisenyo ko. Hindi ba ako dapat nandito? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang wedding gown na to, ako mismo ang nagdisenyo para sa sarili ko. Wala kang karapatang isuot yan. Ibalik mo sa akin. Binibining Song. Pasensya na po. Alam ko po, hindi ako karapat-dapat sa ganito kamahal na bagay. Hubarin ko na po ngayon. Tingyaw. Huwag ka namang ganyan. Si Yuru, pinaghirapan niya. Alagaan ako sa loob ng 5 taon. Kung wala siya, baka kung saan na ako napadpad. Noong 5 taon na nawalan ako ng alaala, baka matagal na akong patay sa labas. Pinapasuot ko lang sa kanya tong wedding gown at pinaghandaan ko siya ng kasal dito para lang mabigyan siya. Ang seremonya na hindi natuloy. Sa loob ng 5 taon, wala akong ibang ibig sabihin. Shen Jiayan, ang wedding gown na to 5 taon na ang nakalipas. Noong engagement natin. Ako mismo ang gumuhit. Ilang drafts. Paulit-ulit na pinag-usapan kasama ang designer. Bago pa man ma-finalize. Sa tingin mo, may utang kang seremonya sa kanya. Pero di mo ba naisip na may utang ka rin sa akin? Ako, Shen Jiayan. Huwag ka nang magsalita. Ako ang di karapat-dapat. Song Tingyaw. Patawarin mo ako. Napabayaan kita. Pero itong 20 taon, itong mga nangyari sa loob ng 20 taon, talagang di ko na matandaan. Ang alam ko lang,
Silin Yuru noon. Noong magkasama kami, wala kaming kahit ano. Siya rin, naghihintay ng seremonya mula sa akin. Naghintay ng 5 taon. Ang pakiramdam na yan, siguro na intindihan mo, di ba? Tungkol naman sa wedding dress na to. Ipagamit mo na lang sa kanya. Wala naman yan, di ba? Saj, kung gusto niya, ibigay mo na lahat sa kanya. At ikaw, Shen Jiayan, ibibigay ko na rin sa kanya. Ma, Handa na lahat ng hiniling mo. May yaksh na. Naghihintay sa dagat. Pwede na umalis kahit kailan. Kinyaw. Anong yaksh? Saan ka pupunta? magsisi-fishing kasama ang mga kaibigan. Kinyaw. Nagalit ka ba sa akin? Bakit ako magagali? Sa isip mo naman, estranghero lang ako. Samantalang siya, ang kasama mong 5 taon. Kaya ang pagtrato mo sa kanya, dapat lang naman. Kinyaw. Alam kong naghintay ka sa akin ng 5 taon. Malapit na ba ang birthday mo? Ganito na lang, sa susunod na ilang araw, magpapagawa ako ng birthday party para sa'yo. I-order ko na lang ang paborito mong Black Forest Cake. Di ba? Nakalimutan mo na ang lahat ng 20 taon? Bakit mo pa maalala? Ang paborito kong pagkain? Alam ko na nagkasala ako sa'yo, kaya nagpatanong ako sa mga kaibigan ko. Dati. Kapag naririnig ko yung sinasabi mo, akala ko lang may pakialam ka pa sa akin. Na mahalaga pa rin sa'yo, ang nakaraan nating dalawa. Pero ngayon, naintindihan ko na. Nagpapanggap ka lang na may pakialam ka sa akin. Para pa ulit-ulit kitang mapatawad. Para maging isang lalaking may dating pag-ibig at bagong pag-ibig na parehong nasa kanya. Saj, sundin mo ang gusto mo. Tutal, aalis na rin ako kaagad. King Yao, sa daming magkasintahan, kayong dalawa ang pinakamasaya. Ang relasyon ninyong mahigit 20 taon. Ngayon, sa wakas ay magkakaroon ng magandang resulta. Nga, King Yao. Balita ko, si Boss Shen, ay binilhan ka ng perlas na hikaw na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong yuan sa ibang bansa. Ang laki naman ng gastos. Kailan mo naman ipapakita sa amin para makita namin? Jiayan. Tulungan mo ako. Hinihingan na naman ako ng pera ni Papa. Di ko siya binibigyan. Kaya sinasaktan niya ako. Talagang di ko na alam kung sino ang lalapitan ko. Huwag kang matakot, Yuru. Ako na ang bahala dito. Tara na, Sandali lang, tara na. sandali lang. Tinyaw. Lahat sila sinasabi na anak ako ng masamang tao. Sinasabi nilang marumi ako at nakakadiri. Ganoon din ba ang tingin mo sa akin? Kalokohan. Para sakin, ikaw ang pinakamalinis at pinakamaganda. Sa hinaharap, bibilhan kita, ang pinakamaputing perlas na hikaw. Sa buong mundo, gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang prinsesa na pinakamamahal at pinahahalagahan ni Shen Jiayan. Narinig ko, Boss Shen. Binilhan ka raw niya sa ibang bansa ng perlas na hikaw na mahigit 10 milyong yuan. Ang laki naman ng gastos niya. Kailan mo ipapakita sa amin para makita ang eksena? Kaya pala, ang mabagay na sinabi mong ibibigay mo sa akin. Sa huli, sa kanya pala napunta lahat. Jiayan, ngayon ang birthday party na inihanda mo para sa akin. Ang daming tao rito. Umalis ka kasama siya. Naisip mo ba kung paano ako? Isipin ng mga tao? Kinyaw, iba si Yuru sa'yo. Ikaw, kahit gaano ka pinahirapan noon, nakayanan mo pa rin. Hindi pwedeng wala ako kay Yuru. Di ako alis. Hindi niya yon kakayanin. Pasensya na. Anong tunay na pag-ibig ng mayaman? Sa tingin ko, puro gulo lang din yan. 5 taon ang lumipas. Ito lang ang naging resulta. Kawawa naman. Tara na.
Kinyaw, ito na ang magiging bahay natin. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Hindi kita hahayaang masaktan. Gusto kong malaman ng lahat. Ikaw, Song Kinyaw, ang pinakamamahal at pinahahalagahan kong prinsesa. Hello? Pumunta ka sa opisina bukas. Tulungan mo akong hatiin ang ari-arian namin ni Boss Shen. Ang lahat ng ito, akihanda na para hatiin sa lalong madaling panahon. Boss Song, ikaw ang nagpalago. Ang Shen Group. Kung hahatiin mo ang ari-arian gayon, malaki ang mawawala sa'yo. Ayos lang. Ang mabagay na pag-aari ng pamilya Shen. Gusto ko lang. May benta agad. Song Kinyaw, tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa'yo, binabash si Lin Yuru sa internet. Jiayan. Arawan ko ngayon. At ikaw ang nag-organisa nito. Maraming tao rito. Kung alis ka kasama siya, naisip mo ba kung ano ang isipin ng mga tao sa akin? Huwag kang matakot, Yuru. Ako ang bahala sa lahat. Sa birthday partying iba, nagpapakawa, inaagaw ang lalaki. Alam na ngang may amnesia ang tao, at may 20 taon na kaming relasyon. Nandito pa rin, kumakapit ng walang hiya. Hindi ba't alam na ngang may jowa, pumatol pa? Yuru, huwag kang matakot. Nandito lang si Song Kinyaw sa tabi ko. Miss Song, pakiusap, hayaan niyo na po ako. Wala po akong alam noon. Nawalan po ng alaala si Jiayan. Kaya po kami nagkasama. Kaya ko pong iwan si Jiayan. Huwag niyo na po akong pilitin. Hindi ko yan ginawa. Gusto mo lang akong siraan. Maglabas kang ebidensya. Ikaw, Song Kinyaw, anong drama mo? Ang pagkawala ng alaala ko, pati na rin ang 20 taon nating relasyon. Walang ibang nakakaalam, kundi tayong tatlo. Ano bang gusto mong mangyari? Hindi ka ba titigil hanggat hindi mo kami pinaghihiwalay ni Yuru? Shen Jiayan. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Kung anong tingin ko. Hindi yan mahalaga. Ikaw, Song Kinyaw, ginawa mo, pero ayaw mong umamin, di ba? Simple lang ang hiling ko, agad magpatawag, ang press conference, at humingi ka ng tawad kay Yuru sa harap ng lahat. Si Yuru, sabi niya, mahilig daw siya sa design. Di ba may, Kisin Design Company ka? Sa pangalan mo, ibigay mo, na lang yan kay Yuru. Ang Chuxin Company. Pinaghirapan ko yan, gamit ang sarili kong dugot pawis at talento. Pinagsikapan ko yan, walang kinalaman. Kahit isang kusing ang pamilya Shen dyan. Utang mo yan kay Yuru. Shen Jiayan ikaw? Tayo? Ang 20 taon nating relasyon. Di mo ba naisip na may utang ka rin sa na isang katapusan? Gusto mong bayaran siya. Pero naisip mo ba na bayaran din ako? Hindi ko na matandaan ang mga yon. Ang naalala ko lang ay si Yuru, na nagsikap ng 5 taon kasama ko, at nag-alaga sa akin. Di ko siya kayang iwan. Kung di ka hihingi ng tawad, at di mo susundin ang sinabi ko, Di ka hingi ng tawad, di mo susundin? Anong gagawin mo? Song Kinyaw, wag mo akong pilitin. Alam mo naman ang mga paraan ko. Boss Song, tayo ba? Talaga bang ibibigay natin ang Chuxin Company? Sa kanila, kilala yan sa buong mundo bilang Desing Company. At higit sa lahat, pinaglaanan nyo yan ng napakaraming oras. At pagod. Kung ano ang gusto nila, ibigay na lang sa kanila lahat. Aalis na rin naman ako. Saij, ay handa mo ang transfer contract. At saka, mag-organisang press conference sa bahay ng mga Shen. Masusunod. Jiayan, sa wakas dumating ka na. Natatakot ako. Para lang makakuha ng pera sa akin. Papatayin na nila ako. Ayos lang. Dinala ko na sa'yo ang taong yan. Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Para galawin, ang tao ni Shen Jiayan? Boss Shen, di ko po magagawa yan. Si Song. Si Miss Song po ang pumilit sa akin. Sabi ni Miss Song,
Kapag pinatay ko raw si Yuru, para lang makipagbalikan siya. Sa'yo, Boss Shen. Ano? Impossible yan. Siya na naman? Jiayan, ano pa ba ang gusto niya? Kailan niya ako titigilan? Gusto ko lang naman. Makasama ka. Bakit ang hirap-hirap? Gusto niya ba talagang pilitin akong iwan ka? Nagkamali ako. Di ko inakala na ang batang babae na sumusunod lang sa akin noon, ngayon ay naging ganito kasama. Said. Kung gusto niyang magkapersonalan, wag niya akong sisihin kung di ko na siya pagbibigyan. Nagpatawag akong press conference ngayon para mag-anunsyo ng isang bagay. Miss Song, kayo po ba ang bida? Sa video na to? Anak ka ng kabit. Pareho kayong nanay mo. Bibigyan kita ng tubig para hugasan yan. Pareho ka ba ng nanay mo? Bigyan lang ng pera. Huwag mo ko hawakan. Miss Song, pwede po bang itanong kung, dahil sa epekto ng iyong pamilya, kaya ka nagka-mental issue? Kaya paulit-ulit mong, pinipilit si Miss Lin Yuru, na maghiwalay kay Boss Shen, at hanggang sa gusto mo na siyang patayin? Si Boss Shen at si Miss Lin, ay mag-asawa na. Pwede po bang itanong kung ikaw ba, ang third party sa relasyong ito? Miss Song, naka-leave ito at nakikita ni Boss Shen. Huwag po kayong umiwas. Ang usaping ito noon ay tapos na. Miss Song, ikaw ba talaga ang third party? Ang nakakaalam ay si Shen Jiayan lang. Shen Jiayan, sa akin, talagang malupit ka. Miss Song, ang ginagawa mo. Tama ba yan? Hello? Kinyaw. Magsorry ka na, Kinyaw. Kung hindi, simula pa lang to. Saj. Gaya ng gusto mo. Sa pagitan namin ni Shen Jiayan, mayroong talagang gumawang masama. Pero, di ko yun ginawa. Pasensya na po. Gusto talaga ni Jiayan na bayaran ako. Sabi niya, ang tunay na singsing ng kasal. Dapat sakin ibigay. Kaya sayo na lang tong libreng singsing. Di ka naman siguro magagalit, di ba? Hanggang kailan ka pa ba? Magpapanggap na may amnesia? Di ko na gustong maging third party sa relasyon nyo. Yuru. Alam kong nagkasala ako sa'yo, pero pagkatapos kong magpanggap na patay, si Song Kinyaw, hinintay niya ako, ng 5 taon. Ang dami na niyang puting buhok. Kung di pa ako babalik, di na talaga siya mabubuhay. Nagpanggap na nawawala, nagkunwaring may amnesia. At nakipagrelasyon sa ibang babae. Si Shen Jiayan yon. Shen Jiayan, di ko alam kung itong paumanhin ko. Bago ako tuluyang umalis, ay sapat na para sa'yo. Alam na pala niya, ang pagpapanggap kong may amnesia. Jiayan, ako? Anong gagawin ko? Ang mga sinabi ko noon, pinadala ko lang sa kanya bilang biro. Nagbibiro lang ako. Kung ilalabas niya lahat yan, mas marami ang magagalit sa akin. Hindi ko na kaya, Jiayan. Hindi ko na kayang mabuhay, Jiayan. Ayos lang yan, Yuru. Ayos lang. Poprotektahan kita. Hanapin si Song Kinyaw. Dalhin niyo siya rito. Boss Shen, masamang balita. Sumakay na si Miss Song sa cruise ship. Umalis na siya sa pantalan. Kung gayon, pigilan niyo ang cruise ship. Kailangan ko siyang makita ngayon. Pero, Pero ano? Pinakabagong balita mula sa istasyong ito. Ang cruise ship sa Bihei ay bumangga sa iceberg. Lahat ng 37 sakay ay namatay. ito ang cruise ship na sinakyan ni Miss Song. Ito ang cruise ship na sinakyan ni Miss Song. Siya, hindi na siya babalik. Impossible yan. Paano siya mamamatay? Jiayan, wag mong takutin ang sarili mo. Paano magkakaroon ng ang galing naman ng pagkakataon? Isang saglit lang, pinapatawad mo siya. Tapos sa sumunod na saglit, nawala na siya sa dagat. Pakiramdam ko, may mali. Nga.
Nung wala ako, si Song Qingyao ang nagpaipo ng Shen Group. Siya ang nagpaipo ng Shen Group. Ang talino niyang tao, paano naman siya mamamatay sa ganong aksidente? Alam ko na, sigurado yan. Imposibleng patay si Song Qingyao. Mahal na mahal niya ako. Para sakin, naging puti na ang buhok niya. Sa paghihintay, 5 taon siyang naghintay sakin. Imposibleng iwan niya ako. At mauna, niloloko lang niya ako. Kasalanan ko. Kung noon pa lang, di ako lumapit sa'yo, di sana magagalit si Miss Song, at di niya ako sasaktan. Siguro, naisip niya, na sobra na ang ginawa niya, kaya siya umalis ng palihim. Takot siyang gumantika. Kasalanan ko. Ako ang nagtulak sa kanya para umalis. Magagalit ka ba sa akin? Mahal. Hindi naman. Song Qingyao. Imbestigahan agad ang nangyari sa cruise ship. Hanapin kung nasaan talaga si Song Qingyao. Akala niya, dahil nasaktan si Yuru, makakatakas siya ng madali? Hindi yan pwede. Boss Shen. May isa pa pong bagay. Boss Song. Miss Song, bago siya umalis, nagasag na siya ng abogado para ihiwalay ang lahat ng ari-arian niya na walang kinalaman sa Shen Group. Ginawa na po ang paghahati. Ang mga dokumento ay naghintay na lang sa inyong pirma. Naghahati pa siya ng ari-arian? Ginawa na niya to. Mukhang plano na niya to, na umalis. Song Qingyao. Akala mo ba sa ganito, magkakagilt ako at luluhod para humingi sa'yo na bumalik? Panaginip lang yan. Song Qingyao. Titingnan ko kung, kapag wala ka na sa akin, saan ka pa pupunta? Qingyao, inihahanda ko na ang pagturing sa'yo bilang ang tungkol sa tagapagmana ng Song family. Yung gusto mong pakasalan. Mayroon akong napakagandang kandidato. Makipagkita ka muna sa kanya. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Kung hindi mo gusto, ayos lang. Gusto ko lang makahanap ng tamang tao para maranasan ni Shen Jiayan. Ang sakit na naramdaman ko noon. Ikaw talagang bata ka. Kapag nakita mo siya, maalaman mo kung ano ang ibig sabihin ni Mama. Ikaw, Ikaw ang pinakilala ni Mama. Para pakasalan ko? Fu Jinyuan. MR Fu, di ba? Maghang. Talagang si Miss Song. Hindi na ako naalala. Magkakilala. Tayo? Bara. Anak sa labas. Wala ka bang hiya bilang anak sa labas? Ang anak ng malandi. Dapat itapon sa imburnal. Huwag niyo siyang galawin. Sinasabi ko sa inyo, tumawag na ako ng pulis kanina. Kapag ginalaw niyo pa siya, sabay-sabay tayong makukulong. Suwerte mo, bata ka. Tara, bilis. Nakakagulat, handa kang tumulong sa akin. Di mo ba nakita kung paano nila ako tinatreto? May nakatulong na sa akin noon, ganito rin. Kaya alam ko. Gusto mo ring may tumulong sa'yo ng ganito. Kaya mo bang tumayo? Sasamahan kita sa klinik. Tumulong ka sa akin. Di kita pababayaan. Ikaw pala yun. Ang panyong to, nakalimutan ko na rin. Sa sarili ko. Okay lang yan. Naalala ko. Heto. kain ka pa ng kaunti. Jiayan. Qingyao. Akala ko nasa opisina ka. Bakit bigla kang bumalik? Nakalimutan mo? 5 taon na ang nakalipas sa araw na to. Ang araw ng kasal natin. Sabi ko, magbibigay ako ng surprise sa'yo. Bilang regalo. Pasensya na, Qingyao.
Nakalimutan ko. Jiayan. Hanggang kailan mo pa? Ipagpapatuloy ang pag-arte mong nawalan kang alaala? Di ko na kayang maging pangalawa sa relasyon ninyo. Hindi ko inakala. Si Shen Jiayan, nakasama ko ng 20 taon. Kusang piniling. Kalimutan ng nakaraan namin. Pero si Fu Jinyuan, naalala niya ang nakaraan namin, kahit gaano pa katagal. Pati na rin ang mga bagay na nakalimutan ko na. MR nasabi na siguro, sa'yo ang nanay ko. Umayag ako sa kasal. Para lang makaganti sa ibang lalaki. Ikaw, ginagamit lang kita. Kung di mo gusto, pwede kang tumanggi. Di ko kakanselahin ang kasal. Ang iba pa, bahala ka. Makikipagtulungan ako. Salamat. Shen Jiayan, kapag nakita mo, akong nawala at bumalik. Pero tulad mo, may amnesia rin. Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Jiayan. Lalabas na ako sa ospital ngayon. Ngayon, ako na ang himawak sa Songqing Yaos Design Company. Samahan mo ko sa jewelry exhibit para matuto akong design, di ba? Umalis ka na. Busi ako sa kumpanya ko. Paano naman yan? Dati sa kumpanya, marami ring ginagawa. Pero may oras ka pa rin sa akin. Ngayon bakit? Ngayon wala si Kinyaw. Wala akong oras para sa'yo. Yuro. Ako, medyo masama lang ang pakiramdam ko kanina. Sorry ha. Alam mo naman, ngayon sa kumpanya ko, wala si Song Kinyaw. Lahat ng bagay, maliit man o malaki, nasa balikat ko lahat. Hindi ko na talaga kaya. Ako, Ang Shen Group na to, iniwan yan ng mga magulang mo sa'yo. Sabi mo, alakasin mo ang Shen Group. Sa mga taong ito, sa wakas nagawa ko na. Kinyaw. Sa 5 taon na paghihintay mo sakin. Napagod ka. Pero, dati ka naman, na inuna ako. Gising ka na. Di ka na pwedeng matulog, Kinyaw. May problema sa kumpanya. Matulog ka lang ng mahimbing. Nandito lang ako sa tabi mo. Kung ang mga bagay sa kumpanya ay masyadong marami, ako na lang ang pupunta. Sapat na sa akin ang 5 taon na kasama kita. Kontento na ako. Ako na lang ang aalis. Huwag ka nang magbiro. Hindi ganyan si Kinyaw. Shen Jiayan. Iniisip mo pa rin siya, di ba? Kasi. Ako lang, masyado lang akong abala sa kumpanya kamakailan. Ako, sasama ako sa'yo. Sa jewelry exhibit. Okay ba? Alam ko na. Ikaw ang pinakamabait sa akin. Boss Shen, Si Boss Fu ng Fu Group, kasama ang kanyang Fian, bumalik sa bansa para magdaos ng engagement party. Inimitahan niya ang lahat ng mayayaman at may impluensya sa Yuncheng para dumalo. Ito ang inyong imbitasyon. Song Kinyaw. Teka, Jiayan. Ito ang regalo ko sa'yo, para sa anibersaryo natin. Gusto mong ibigay sakin ang posisyon ng chairman. Ang Shen Group? Ang Shen Group na yan, ay iniwan sa'yo ng mga magulang mo. Sabi mo, alakihin mo ang Shen Group. Sa mga taong lumipas, nagtagumpay ako. Impossible. Mahal na mahal ako ni Song Kinyaw. Nag-antay siya ng 5 taon para sakin. Pati buhok niya, pumuti na. Paano siya magpapakasal sa iba? Sino ba itong fiance ni Fu Jinyuan? Saan siya galing?
Baka kapangalan lang ni Kinyaw. Sabi ni Boss Fu, nakilala niya ang fiance niya. Noong high school pa sila. Wala na. Siyang sinabi. Anak ka ng kabit. Kasing dumi mo ang nanay mo. Hugasan kita ng tubig. Anong nangyari? Song Kinyaw. Ikaw ba, tulad ng nanay mo, nagbebenta rin ng sarili? Huwag mo kong hawakan. Umalis ka. Layuan mo ko. Kapag lumapit pa kayo, lalabanan ko kayo. Umalis ka. Hindi ito si Kinyaw. Alam ng lahat sa eskwelahan na si Kinyaw ay anak ng kabit. Si Fu Jinyuan. Siya ang tagapagmana ng Fu Group. Paano naman? Mangyayari yan? Paano niya papakasalan si Song Kinyaw? Bukod pa rito, sobrang tiwala sa akin ni Kinyaw. Wala siyang naging kaibigang lalaki. Ito, tiyak na nagkataon lang. Jiayan, pwede bang? Huwag mo nang isipin. Ang tungkol kay Song Kinyaw, nawawala na siya. Sinasadya lang niyang hintayin kang mag-alala at hanapin siya. Boss Shen, masamang balita. Sumakay na si Miss Song sa cruise ship. At umalis na. Kung gayon, pigilan ang cruise ship. Kailangan ko siyang makita ngayon. Pero, Pero ano? Pinakabagong balita mula sa istasyon. Ang cruise ship sa Bihei ay bumangga sa isang iceberg. Lahat ng 37 tao sa barko ay namatay. ito. Ang barko ni Miss Song. Ang cruise ship na sinakyan niya. Di na siya makakabalik. Impossible yan. Paano siya mamamatay? Jiayan, huwag mo namang takutin ang sarili mo. Paano naman magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Isang sandali lang, pinapatawad mo siya. Tapos sa susunod, nawawala na siya sa dagat. Pakiramdam ko, may mali. Huwag mo nang isipin. Halika na, mahal ko. Sasama ako sa iyo sa jewelry exhibit. Ngayon, Alam ko na. May puwang ako sa puso mo. Song Kinyaw. Ang patay ay dapat manatiling patay. Huwag mong isipin na sa ganitong paraan makukuha mo ang atensyon ni Jiayan. Nandito na tayo. Hindi ba dapat pupunta tayo para maghanda sa engagement party? Nayos ko na yan. Bumaba ka na. Sasama ako sa'yo para maglibo. Kung ayaw mo, pwede mo akong tanggihan. Ayos lang. Sige, maglakad-lakad tayo. Sa loob ng 5 taon. Para sa lahat ng gusto niya. Matagal na akong hindi nakapaglakad-lakad. Alam ko. Kinyaw, Jiayan? Anong nangyari sa'yo? wala. Nagkamali lang ako ng tingin. Kung si Song Kinyaw talaga yan, maririnig niya ang boses ko, at siguradong, titingin siya agad sakin. Tara na. Ma'am, gusto niyo po bang tingnan? Itong pink diamond necklace? Ito po ang pinakamahalaga namin. Mukhang, bagay na bagay po sa suit niyo. Nandito pala, itong pink diamond necklace. Naalala ko pa, ito ang una kong sariling disenyo ng kwintas. Matagal ko na yang nabili. Bilang engagement gift natin. MRF. Baka hindi mo naintindihan ang alahas. Hindi mo alam na ang pink diamond na yan ay napakabihira. Tayo ay isang kasalang para sa kapwa kapakinabangan. Hindi na kailangan ang ganoong pagpapakahirap. Pero gusto ko. Happy birthday, Kinyaw. Jiayan, ito na ang pang-12 na perlas na bigay mo sa akin. Madali lang makahanap ng perlas. Madali ring bilhin. Ang pink diamond na gusto mo, ang hirap. Wala akong ganoong oras.
Sa totoo lang, kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka natatakot sa hirap. Gusto kong i-order ang pink diamond necklace nyo. MR Shen, pasensya na po talaga. Ang pink diamond necklace na yan ay na-reserve na ni MR Fu. Gusto talaga ng asawa ko ang pink diamond necklace na yan. Pwede bang kausapin mo ang bumili? Ako na ang kakausap sa kanya. Ibigay mo sakin. Siya po ang bumili. Shen Jiayan, para pala sa kanya, hindi ka rin natatakot sa hirap. Tinyaw. Sir, kilala mo ako? Song Kinyaw, okay lang na nagpanggap kang patay at nawala. Ngayon, ginagantihan mo ako. Nitong pagpapanggap na amnesia, nagbago ka. Naging mapanlin lang ka na. Nagkamali ka ng tao. Ito ang aking fiance. Pasensya na, ha? Sino ka ba? Si Kinyaw ang aking kababata. Magkakilala kami ng 20 taon. 20 taon ng pagmamahalan. 5 taon na kaming engaged. Sino ka para magsalita ng ganyan? Kung gayon, itong kasama mo. Ano naman ang papel niya sa buhay mo? Song Qingyao. Umalis ka na nga. Pero gusto mo pa ring agawin si Shen Jiayan sa akin? Hindi ko hahayaang. Bumalik pa siya sa'yo. Jiayan. Maraming tao sa mundong ito ang magkakamukha. Baka nga, nagkamali lang tayo ng pagkakakilala. Naku, ito ay parang nobela na naging totoo. Ang tamis. Totoo pala na makakakita ka sa daan. Nakapulot ng dominanteng senior na mag-alayang sarili niya sa'yo. Ang boss Shen, sobrang spoiled kanya, no? Inggit ako. Hindi lang yan. Sinabi pa niya sakin. Euro. Bibigyan kita ng sariling pamilya. Jin Yuan, tara na. MM. Kung si Kinyaw talaga yon, paano siya makakasama sa ibang lalaki? Makikisama sa iba? At paano niya ako titingnan? Ganon? Sigurado, magkamukha lang sila. Ma, anong nangyari? Kinyaw. Formal kitang inaabisuhan na ikaw, ang tagapagmana ng pamilya Song. Simula ngayon, ang buong Song Corporation ay nasa likod mo. Ang imbitasyon para sa engagement party ay naipadala na kay Shen Jiayan. Inaabangan ko ang pagkikita namin. Boss Shen, Hindi ba't inutusan kitang imbestigahan kung sino si Song Kinyaw sa imbitasyon? Ito lang ang nalaman mo? Boss Shen, ang pamilya Song at Fu, pinagsamang kwersa para itago ang impormasyon. Ang nahanap lang, itong si Song Kinyaw, ay ang bagong kinikilalang tagapagmana ng pamilya Song. Siya rin ang asawa ng nakababatang pinuno ng Fu Group. Wala nang iba pang mahana. Tagapagmana ng pamilya Song. Pero, Akala ko dati, may masaya akong pamilya. Pero di ko inakala na ang tatay ko pala ay may asawa na. Niloko niya ang nanay ko ng mahigit 10 taon. At pinalayas pa kami. Ang tunay niyang asawa sa yon, Cheng. Jiayan. Wala na akong pamilya. Pero ang pamilya ni Song Kinyaw, napakasimple lang, di ba? At saka, sabi niya di na niya ako kilala. Kinyaw. Gino. Kilala mo ako? Miss Song. Lahat ng sinasabi mo, di ko na matandaan. Ayos lang. Lahat ng pinagsamahan natin, naalala ko. Tutulungan kitang maalala. Pero, kung sa buong buhay ko, kung di niya na maalala, paano na? Maalala ko. Hindi ko yan malilimutan. Song Kinyaw, paanong makakalimot sakin?
Para sa kanya, ako ang pinakamahalagang tao. Sa mundong to, imposibleng iwan niya ako at magsimula ulit sa iba. Jiayan, tingnan mo to. Ito ang mga resignation letter ng mga core staff. Ang kumpanya. Bakit ikaw ang nagdala? Ang assistant ng kumpanya? Ang resignation letter ng assistant ay kasama rin. Sabi nila, si MS Song ang nagpalago ng kumpanya hanggang sa maging listed. Ngayon nawala na siya. Wala na silang dahilan para manatili. Kaya lumipat na sila. Nga pala, Jiayan. Ito ang regalo ko sa'yo. Para sa anniversary natin. Gusto mong ibigay sa akin ang posisyon ng chairman. Ang Shen Group? Ang Shen Group na to ay iniwan sa'yo ng mga magulang mo. Sabi mo, para palakasin ang Shen Group. Sa mga taong yan, nagtagumpay ako. Kinyaw. Ito ba ang gusto mo? Pero sinabi mo noon, mananatili ka sa tabi ko habang buhay. Ngayon ba talaga? Di mo na ako papansinin? Kinyaw. Nasaan ka ba talaga? Ang fayank ba ni Fu Jinyuan? Ikaw nga ba talaga? Jiayan, pupunta pa ba tayo sa engagement party ng pamilya Fu bukas? Pupunta pa ba tayo sa engagement party ng pamilya Fu bukas? Anong oras na? Pupunta. Pa? Ang pamilya Fu ang pinakamayaman sa Nanching. At ngayon lang sila pumunta sa Yuncheng. Baka puwed tayong makipag-ugnayan sa kanila. Euro. Mamaya na lang. Samahan mo ako, ha? Saj, Jiayan, alam ko na. Kahit wala si Song Qingyao, kaya mo pa rin. Kinyaw. Kung ikaw nga, ang fayank ni Fu Jinyuan, ang tagapagmana ng pamilya Song. Di mo yan matitiis. Tama man ako o mali. Pwede akong makipagtulungan sa Song Corporation para mapanatili ang kumpanya. Tara na. Maghanda tayo ng damit. Bakit wala pa si Boss Fu? Dumating na si Boss Fu. Siya ang tagapagmana ng Song Corporation? Ang bata at ang ganda? Bakit may puting buhok na? Jiayan, Pink diamond necklace. Ito ang paborito ni Kinyaw na hiyas, mga ginoo at ginang. Ito po. Ang aking fiance. Ang tagapagmana ng Song Corporation. Si Song. Kinyaw. Jiayan, ito na ang pang-12 perlas na alahas na binigay mo sa akin. Madaling makahanap ng perlas at madali ring bilhin. Ang pink diamond na gusto mo ay masyadong mahirap hanapin. Wala akong ganoong karaming oras. Alam kong di ako nagkamali. Ang pink diamond necklace na ito, ang paborito mo. Ikaw si Song Kinyaw, ang aking fiance. MR Shen, pasensya na po talaga. Ang pink diamond necklace na yon, nerserve na ni MR Fu. Ang asawa ko kasi, gusto talaga ang pink diamond necklace na yan. Pwede bang, kausapin mo ang bumili? Ako na ang kakausat sa kanya, di ba? Ipa-transfer niya sa akin. Siya ang bumili. Shen Jiayan, para sa kanya pala, hindi ka takot sa gulo. Tinyaw. Pinapabalik kita sa pamilya Shen. Huwag ka nang magtampo. Pwede ba? Pasensya na. Di ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang estranghero ng agawang kasal? Ang kapal naman ng mukha. Akala niya ba gwapo siya? Tinyaw. Nagpapanggap ka pa rin. Alagang di kita kilala. Noong nakaraang buwan,
Habang naglalayag ako, nagbabakasyon, may nangyaring aksidente. Ang nanay ko ang nagpadalang tao para iligtas ako. Ang mga nangyari noon, alagang di ko na matandaan. Ang alam ko lang, ako ang fiance ni Fujin Yuan. Impossible. Impossible yan. Pinyao, magkakilala tayo. Sa loob ng 20 taon. 20 taon ng pagmamahalan. Paano mo yan basta na lang makakalimutan? Jiayan. Huwag ka nang magsalita. Ang daming tao rito. Nakalimutan mo na ba kung bakit tayo narito ngayon? Nagpapanggap lang yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag mo kong pigilan. Kinyao. Hindi yan possible. Hindi mo lang alam kung gaano ako kahalaga kay Kinyao. Ngayon na kalmado siya. Ibig sabihin, di niya talaga ako naalala. Kinyao. Naalala mo pa ba to? Ito yung litreto sa honor wall noong high school. Ang ganda mo rito. Ito naman. Ito yung group photo natin noong graduation sa college. Jiayan, huwag ka nang magsalita. Huwag mo kong pigilan. Kinyao. At ito pa. Ito yung kinuha natin. Sa likod bahay ng villa. Ito yung kuha natin. Noong nag-outing tayo. Meron pa. Hahanapin ko pa. Narinig ko sa Nancheng. Di ba't lahat ng yan? Nakalimutan mo na? Ikaw, niloloko mo ba si Song Kinyao sa lahat ng oras? Kasi. Naalala ko lang. Kamakailan lang. Shen Jiayan. Hanggang kailan mo pa ba? Balak magpanggap na may amnesia? Ayoko nang maging third party sa relasyon ninyo. Shen Jiayan. Akala mo ba dahil di ko naalala, pwede ka nang magsinungaling at patuloy akong lokohin? Di ba? Ang nakakatawa mo. Naalala mo na, pero ako nakalimutan ko na. Emmer Shen, umalis ka na po. Ayokong estranghero sa engagement party ko. Kinyao, pinapaalis mo ako? Ihatid siya palabas. Ma. Nagpasya na akong tuluyan ng makipaghiwalay kay Shen Jiayan. Handa na akong bumalik at pamahalaan ng Song Corporation. Kinyao. Hinihintay kang bumalik ni Mama. Aalis na ako pagkatapos ng 3 araw. Pero, kailangan kong isang aksidente na magpapawala sa akin. At isang medical report na nagsasabing nagka-amnesia ako. Madali lang yan. Asikasuhin agad yan ni Mama. Shen Jiayan, ipaparamdam ko rin sa'yo. Ang 5 taon kong paghihintay para lang bumalik ang isang estranghero. Maranasan mo rin yan. Susunugin ko ang wedding gown na pinasadya ko 5 taon na ang nakakaraan, pati na ang wedding plan. Kung alis na ako, wala na akong balak balikan. Sa nakaraan, tutal, hindi naman kailanman pinahalagahan ni Shen Jiayan. Kinyao. Jiayan, bumalik na tayo. Kahit wala ang Fu Group at Song Corporation, naniniwala akong kaya mo pa ring patatagin ang kumpanya. Boss Shen. Masamang balita. Sabay na sinasalakay tayo. Ang Fu Group at Song Corporation. Sa negosyo, ang stock ng kumpanya bumagsak ng husto. Maraming kasosyo gustong mag-back out. Sa labas ng kumpanya, puno ng mga naniningil ng utang. Anong nangyari? Bilisan mo. Umuwi ka na sa akin. Jiayan. Jiayan, ang daming naghahabol ng utang. Halos wala ng laman ang kumpanya. Mag-isip ka ng paraan. Wala na akong maisip na paraan. 5 taon akong di nag-asikaso ng kumpanya. Lahat ng tungkol sa kumpanya, matagal ko nang nakalimutan. Sa loob ng 5 taon, si Song Kinyao ang nag-asikaso. Jiayan, ngayon ako lalabas ng ospital. Ngayon, ako na ang himawak sa design company ni Song Kinyao. Samahan mo ko sa jewelry exhibit para matuto ako sa design, di ba? Umalis ka. Busi ako sa kumpanya ko. Bakit naman? Dati sa kumpanya, marami ring ginagawa, pero may oras ka pa rin sa akin. Ngayon bakit?
Wala si Kinyaw ngayon. Wala akong oras para samahan ka. Alam mo naman, ngayon sa kumpanya ko, wala si Song Kinyaw. Lahat ng bagay, maliit man o malaki, nasa akin na lahat. Hindi ko na talaga kayang abutin. Ako, Jiayan. Paano kung ibalik mo na si Ete Kinyaw? Alam ko, siya lang ang makakatulong sa'yo. Basta makabangon ka lang. Handa akong makipagbahagi sa kanya. Para nandito lang kami sa tabi mo. Alam kong nandito pa rin siya sa puso mo. Ayoko namang makitang ganyan kakasama. Euro. pasensya na. Nagpahirap ako sa'yo. Yuru, huwag kang mag-alala. Kahit pa. Ibalik ko si Song Kinyaw. Hindi kita. Pababayaan. Salamat. Ako na ang maghahanda. Kailangan. Para ibalik si Song Kinyaw. Shen Jiayan. Ganyan ka pala kasaya. Totoo nga. Hindi mo talaga. Makakalimutan siya. Di ko siya kayang bitawan. Gusto kong makita si Kinyaw. Huwag mo akong pigilan. Kinyaw. Shen Jiayan. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa ring nagmamahal ng lubos. Jiayan. Hanggang kailan ka pa ba? Magpapanggap na may amnesia? Di ko na gustong maging third party sa relasyon ninyo. Nagpapanggap na may amnesia? Yuru. Alam kong nagkasala ako sa'yo, pero pagkatapos kong magpanggap na patay, si Song Kinyaw, hinintay niya ako, ng 5 taon. Ang dami na niyang puting buhok. Kung di ako babalik, talagang di siya mabubuhay. Jiayan. Alam kong nasasaktan ka. Kaya bumalik ako, para samahan kang umarte. Pero kapag nakikita kitang malambing sa kanya, natatakot talaga ako. Jiayan. Iwan mo ba ako? Impossible, Yuru. Ikaw ang asawa ko. Hayaan na lang natin si Song Kinyaw dito. Hayaan siyang magpatakbo ng Shen Group. Tayo na lang dalawa ang magkasama. Ang mundo nating dalawa na walang inaalala. Hindi ba maganda? Ang taong pananagutan ko, ikaw lang magpakailanman. Jiayan. Ang bait mo. Fu Jinyuan. Emar Shen. Nandito ka na naman. Para hanapin ang fiance ko. Fu Jinyuan. Huwag kang mag-ilusyon. Hindi ka mahal ni Kinyaw. Ang relasyon naming dalawa, 20 taon na, namatay na ako, pero hinintay pa rin niya ako ng 5 taon. Para lang tulungan akong pamahalaan ang Shen Group. Namuti na ang buhok niya. Ikaw ay isa lamang. Kasangkapan na ginagamit niya para makaganti sa akin. Pero ngayon, nasa tabi ko siya. Siya ang fiance ko. Hindi sa'yo. Jinyuan. Tara na. Bitawan mo siya. Kinyaw. Alam kong nakalimutan mo. Say, tutulungan kitang alalahanin. Ha? Ako ang fiancé mo. Ako ang iyong fiancé sa loob ng 20 taon. Huwag kang magpaloko sa kanya. Shen Jiayan. Pala kapag nakita mo ang taong kasama mo sa loob ng 20 taon na nawalang alaala at sumama sa iba, nag-aalala ka rin pala. Ikaw, para sa akin, isa ka lang, estrangerong nakakagulo. Hindi ganon. Hindi ganon, Kinyaw. Kinyaw, tingnan mo to. Ito yung dati mong paboritong singsing. Binili ko ulit para sa'yo. Magpakasal na tayo, di ba? Magpakasal tayo. Tumanda tayong magkasama. Kinyaw. Hindi mo naman siguro. Lahat nakalimutan, di ba? Pakiusap ko sa'yo. Huwag mo na akong pahirapan, ha? Huwag kang matakot. Kinyaw. Tingnan mo to. Sabi ko na,
Pakakasalan kita balang araw. Nasaan ako? Kung nasaan ako, yun ang tahanan mo. Anong gusto ko? Alam mo yan? Pero ikaw, nagpakasal ka sa ibang babae. Mahal, pakakasalan mo ba ako? Jiayan. Hanggang kailan ka pa ba? Magpapanggap na may amnesia? Di ko na gustong maging third party sa relasyon ninyo. Nagpapanggap na may amnesia? Yuro. Alam kong nagkasala ako sa'yo, pero pagkatapos kong magpanggap na patay, si Song Kinyaw, hinintay niya ako. Ng 5 taon. Ang dami na niyang puting buhok. Kung di ako babalik, di talaga siya mabubuhay. Jiayan. Alam kong nasasaktan ka. Kaya bumalik ako para samahan kang umarte. Pero kapag nakikita kitang malambing sa kanya, natatakot talaga ako. Jiayan. Iwan mo ba ako? Di yan mangyayari, Yuro. Ikaw ang asawa ko. Hayaan na lang natin si Song Kinyaw dito. Hayaan siyang magpatakbo ng Shen Group. Tayo na lang ang magkasama at magkaroon ng sarili nating mundo na walang problema. Di ba mas maganda yon? Nagpanggap ka pang amnesyak at iniwan ako. Para maging ako ang third party ninyong dalawa. Emerson, wag mo na akong guluhin. Talaga, di na kita maalala. Song. Ang mga sinasabi mo, di ko na maalala. Ayos lang. Ang bawat sandaling ating pagkikita, naalala ko. Tutulungan kitang maalala. Pero, kung sa buong buhay ko, di ko na maalala. Paano na? Maalala ko. Hindi ko yan malilimutan. Impossible. Talagang impossible. Kinyaw, tingnan mo ako. Tumingin ka sa akin. Ako si Jiayan. Ako ang fiancé mo. Ako ang kababata mo. Magkakilala tayo ng 20 taon. Di mo ako malilimutan, di ba? Ako ang taong pinaghintay mo. Ang 5 taon. Nagpanggap kang nawawala at amnesyak. Ginawa mo akong katawa-tawa. Parehong kahihiyan. Ang sampal na to, matagal ko na sanang ibinigay sa'yo. Kinyaw. Sinampal mo ko? Shen. Umalis na po kayo. Kinyaw. Sa 5 taon mong paghihintay, pinahirapan kita. Hindi na kita bibigin. Kinyaw. Tingnan mo ang sorpresa ko para sa'yo. Ang engagement day natin 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko yan nakalimutan. Ang singsing na to, pambawi ko sa'yo. Pasensya na po. Gustong-gusto po kasi ni Jiayan na bawiin ako. Sabi niya, ang tunay na singsing ng kasal. Siyempre, sa akin daw po ibibigay. Kaya ang libreng singsing na lang po ang sa inyo. Hindi naman po kayo magagalit, di ba? Kinyaw. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ayaw mo? Wala. Pakiramdam ko lang, kung hindi mo naalala, ang singsing na to at ang engagement na hindi natuloy, para sa akin, arang wala lang din. Kinyaw. Tinyaw. Huwag kang ganyan. Si Yuru, pinagsikapan niya talaga. Naalagaan ako sa loob ng 5 taon. Kung wala siya, baka naligaw na ako. Noong 5 taon na nawalan ako ng alaala, baka matagal na akong patay sa labas. Pinapasuot ko sa kanya ang wedding gown na yan, at magho-host ako ng kasal dito para sa kanya. Gusto ko lang siyang bigyan ng seremonya na hindi natuloy. Sa loob ng 5 taon, wala akong ibang ibig sabihin. Shen Jiayan. Ang wedding gown na yan, 5 taon na ang nakalipas. Noong engagement natin. Ako mismo ang gumuhit. Ang napakaraming sketch. Paulit-ulit akong nakipag-usap sa designer, bago ito naaprubahan. Sa tingin mo, may utang kang seremonya sa kanya. Pero hindi mo ba naisip
Na may utang ka rin sa akin? Ako, Jiayan. Huwag ka nang magsalita. Ako ang hindi karapat-dapat. Tingyaw. Patawad. Napabayaan kita. Pero sa loob ng 20 taon na ito, ang mga nangyari sa loob ng 20 taon na ito, talagang di ko na matandaan. Ang alam ko lang. Si Yuru noong magkasama kami, wala kaming kahit ano. Siya rin, naghihintay na bigyan ko siya ng seremonya, naghintay ng 5 taon. Ang pakiramdam na yan, naintindihan mo naman siguro, di ba? Tungkol naman sa wedding gown na to. Ipagamit mo na lang sa kanya. Wala naman yan, di ba? Saj, kung gusto niya, ibigay mo na lahat sa kanya. At ikaw, Shen Jiayan, ibibigay ko rin sa kanya. Umalis ka na. Ayoko nang makipag-ugnayan sa isang estranghero. Ngayon, alam mo na, ang naramdaman ko noon nang makita kitang. Umuwi kasama si Linyuro. Alam mo na siguro, di ba? Bumalik ka. Kinyaw. Paano mo ako nakalimutan? Impossible. Impossible. Jiayan, huwag ka nang uminom. Kinyaw. Bumalik ka na. Alam kong di mo ako iwanan. Jiayan, tingnan mo ng mabuti. Ako si Euro. Bakit ikaw? Shen Jiayan. Anong ibig mong sabihin? Ang tagal-tagal na kitang itinago bilang kasintahan. Sinamahan kitang magpanggap na may amnesia. Kahit bumalik pa si Song Qingyao, pumayag ako. Paano mo ako napagkamalan na siya? Ano ba talaga ako sa'yo? Huwag kang ganyan. Jiayan. Malapit nang bumagsak ang Shen Group. Hindi na babalik si Song Qingyao. Engegyad na siya sa iba. Ako na lang ang meron ka. Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Huwag na. Jiayan. Euro. Kunin mo to. May 10 milyong yuan sa card na to. Ito ang bayad ko sa'yo. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Kung gaano kalayo, mas mabuti. Kahit saan ka magpunta, kahit saan ka mapunta, wag kang babalik. Kung nandoon ka lang, di na sana bumalik si Kinyaw. Paumanhin, Kinyaw. Talagang di ko na maalala ang mga nangyari noon. Kung naalala ko lang sana, di ko na sana. Jiayan. Pinuntahan na naman ako ng tatay ko. Lahat ng binigay mo sakin, itinapon niya. Ayoko na sanang lumapit sa'yo. Ayoko na sanang manggulo sa inyo. Pero ako, talagang di ko na alam kung sino pa ang hihingan ko ng tulong. Jiayan. Ayos lang, Yuru. Ayos lang. Ako na ang bahala sa problemang yan. Tara na. Jiayan, ang 20 taon nating nakaraan. At ang 5 taon ninyo ni Linyuro. Ngayon, para sa'yo. Alin ang mas mahalaga? Kinyaw. Ngayon ba ang panahon para mag-isip ng ganyan? Ang 5 taon ng amnesia na yan, si Linyuru ang nag-alaga sa akin. At tungkol sa nakaraan natin, di ko talaga maalala. Kung pipilitin mo akong pumili ngayon, sa pagitan ninyong dalawa, sasabihin ko sa'yo. Sa ngayon, di ko kayang iwan si Linyuru. Kinyaw. Kinyaw.
Song Qingyao. Bakit? Umalis ka na nga. Pero hawak mo pa rin ang puso ni Shen Jiayan. Hawak mo pa rin ang posisyon bilang MRS Shen. Hinding-hindi kita hahayaang maging masaya. Qingyao. Umalis na si Lin Yuru. Gusto mo pa bang bumalik? Qingyao. Jiayan, ako to. Noong inimbita kita sa school anniversary, nakita na tayo. Nakita ko si Song Qingyao ngayon, kasama ang isang estranghero. Naglalakad sa school natin. Ang relasyon nilang dalawa, mukhang di ordinaryo. Alam mo ba, ang tungkol dito? Nasa eskwelahan siya, nga. 20 taon na kayo. Hindi siguro, naghiwalay na kayo? Hindi. Galit lang siya sa akin. Pupunta ako agad. Hello. Pakipicture naman po kami. Narinig ko na hindi ka raw pumunta. Sa graduation picture ng klase mo. Bakit gusto mo akong hilahin? Para magpa-picture tayong dalawa? Qingyao. Nasaan sila? Mga dumaan lang sila sa buhay. Kahit magpa-picture pa, di ko pa rin sila matatandaan. Pero ikaw, iba ka. Ikaw ang pinakamahalaga, ang di ko pwedeng kalimutan, at kailangan kong panatilihin, bilang alaala sa buhay ko. Niloloko lang pala ako ni Qingyao. Naalala niya ang eskwelahan, naalala niya ang nakaraan namin. Nasa puso niya. Ako. Qingyao. Ngayon, di ko na ulit. Kakalimutan ang nakaraan natin. Susundan kita pabalik. Nasa eskwelahan pala siya? Song Qingyao. Himanda ka. Dito ako dati. Nagpapa-picture ng graduation. Alam ko. Pagkaalis mo. Dito rin ako. Nagpa-picture ng graduation. Gusto mo magpa-picture ulit tayo? Mas mahalaga. Ang ngayon kaysa noon. Sage. Gayon. Tayong dalawa lang. Qingyao. Qingyao, alam kong, di mo ako malilimutan, di ba? Galit ka sa akin, di ba? Huwag ka nang magalit, please. Sabi ko, pakakasalan kita. Kung nasaan ako, doon ang tahanan mo. Dati, mali ako. Nagkamali ako. Magumpisa ulit tayo. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Magumpisa ulit tayo. Please. Shen Jiayan. Dati nagkunwari kang amnesyak. Ngayon naman nagkukunwari kang nagmamahal. Sawa ka na ba sa pag-arte? Akala ko ba nakalimutan mo na? Gusto mo talagang makalimutan ko, di ba? Nakalimutan. Para lang makasama si Linyuro. Magkasama. Nagpakapatay ka at naglaho. Pinaghintay mo ako ng 5 taon. Nakalimutan. Nagdala kang ibang babae. Para lokohin akong tutulungan pa kita. Hindi, Qingyao. Hindi yan. Pakinggan mo muna ako. Noon, kasi, sobrang tagal na nating magkasama. Kaya nakalimutan kita. Kung gaano ka kahalaga sa akin. Kaya na. Niloko ni Lin Yuru. Sa puso ko, sobrang importante ka sa akin. Ikaw lang ang nasa puso ko. 20 taon na ang relasyon natin. Sa atin, 20 taon na, hindi mo ako pwedeng iwan. Di ba? Qingyao, magsalita ka naman. Qingyao. Jiayan. Huwag mo na siyang habulin. Umalis kayo. Sinabi ko na ba umalis ka? Nandito ka. Hindi na babalik si Qingyao. Jin Yuan. Tara na. Song Qingyao. Anong karapatan mo? Jiayan. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang siyang tuluyang lumayo sa'yo. Gusto kong magkabalikan tayo.
Security, Hindi ko sinasadya. hulihin siya. Yaw yaw. Bumalik ka na. Hindi ko kaya. Kung wala ka. Kinyaw. Hindi ka umalis. Mahal mo pa rin ako. Di ba? Kinyaw. Alam kong nagkamali ako. Ako ang gago. Ako ang masama. Nabulag lang ako ni Lin Yuru, kaya nagawa kitang saktan. Kinyaw. Magkakilala na tayo simula 8 taong gulang. Lumaki tayong magkasama. Ang bawat sandali hanggang ngayon, 20 taon ng pagmamahalan. Hindi yan pwedeng mawala na lang basta. Tinyaw. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Isang pagkakataon lang. Magumpisa ulit tayo. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang din ang nakikita ng mga mata ko. Ikaw lang ang pwedeng maging asawa ng Shen. Magumpisa ulit tayo. Pwede ba? Shen Jiayan, nandito ako. Dahil sa saksak na yan, para sa akin yan. Kaya narapat lang na pumunta ako rito para makasigurong ligtas ka at natupad ko na ang responsibilidad ko. Tinyaw. Hindi. Hindi lang yan responsibilidad. Alam ko, sigurado ako, na may nararamdaman ka pa rin sa akin. Di ba? Galit ka lang sa akin. Di ba? Nagkakamali ka. Hindi ako galit. Tapos na tayo. Sa kalagayan mo ngayon, naawa pa nga ako sa'yo. Huwag mo na akong hanapin uli. Dapat tayong magpatuloy sa buhay. Kinyaw. Kinyaw. Ngayon, kahit galit, di mo na kayang maramdaman sakin. Pa, yung pera na binigay. Sa'yo ni Jiayan. Ilipat mo sa akin. Di na ako pwedeng manatili dito. Bakit ka nagmamadali? Patay na si Song Qingyao. Hinihintay pa kitang maging MRS Shen. Buhay pa si Song Qingyao. At kasama pa si Fu Jinyuan. Huwag mong kalimutan. Ginamit ko ang tungkol sa'yo para siraan siya. Siguradong hahanapin niya tayo. Para singilin. Di na tayo pwedeng manatili dito. Kung hindi, tapos na tayo. Jiayan. Ikaw pala ang matagal nang nanloloko sakin. Nagkamali ako kay Kinyaw. Lin Yuro, sa loob ng 5 taon, di ba naging mabuti ako sa'yo? Ano pa bang di mo nakukuha? Kailangan mo pa talagang paalisin si Kinyaw para lang masaya ka? Mabuti ka sa akin? Shen Jiayan. Sabi mo mamahalin mo ako. Gagawin mo akong MRS Shen. Pero ano ang nangyari? Sinamahan kitang magpanggap na patay. Sinamahan kitang magpanggap na may amnesia. Pero sa puso mo, hindi mo pa rin makalimutan si Song Qingyao. Ang nangyayari sa'yo ngayon, deserve mo yan. Baliw. Maghanda kang makulong. Ano naman kung makulong ako? Hindi na babalik si Song Qingyao. Shen Jiayan, wala ka nang natira. Kinyaw. Kinyaw. Shen Jiayan, hindi ka ba titigil? Kinyaw. Alam ko na ang lahat. Simula pa lang, ang tatay ni Lin Yuru ang naninira sa'yo. Inosente ka. Ako ang tanga. Ako ang nabulag. Hindi ko dapat hindi ka pinaniwalaan.
At lalong hindi ko dapat ginawa yon sa'yo. Kaya ano? Kinyaw. Hindi mo ba talaga pinapahalagahan ang iyong pangalan? Nilinaw ko na. Ikaw ang hindi naniwala. Ngayon lahat ng ito ay, tapos na yan, wala nang saysay. Paano namang walang saysay? Kinyaw. Ngayon, dahil sa'yo, wala na akong natira. Kahit ano, kaya kong isuko. Kahit pa ang dignidad ko, kaya kong isuko. Wala ka man lang bang, kahit kaunting awa, Noong nagpanggap kang patay at nawala, at nagkunwaring may amnesia, pinagkatiwalaan mo ba ako? Umalis ka na. Kinyaw. Kahit ayaw mo na sa akin, ang dapat ibigay, ibibigay ko pa rin sa'yo. MR Shen. Kukumpirmahin ko lang po ulit sa inyo. Sigurado po ba kayo na ang lahat ng shares ninyo sa Shen Group, pati na rin ang lahat ng inyong movable at immovable properties, ay ililipat ninyo ng walang kondisyon kay MS Song Kingyao? Kumpirmado. Kahit na ang ibig sabihin nito, kapag napirmahan ninyo ang mga dokumentong ito, halos wala na kayong matitira? Kinyaw. Dati, nagkamali ako sa'yo. Mula ngayon, hayaan mong gamitin ko ang natitira kong buhay para bumawi sa'yo. Ano to? Mga dokumentong natanggap kaninang umaga. Si Shen Jian, lahat ng ari-arian niya, na may halaga pa, ibinigay niya sa'yo. Hindi ko kailangan. Ibalik mo sa kanya. Naibenta na niya, lahat na meron siya. At tuluyan nang nawala. Wala nang saysay sakin. Ang mga bagay niya. Kung ayaw niya, edi i-donate na lang. Alam kong yan ang sasabihin mo. Naayos ko na ang foundation ang kukuha. Ano ang ibig sabihin nito? Ang buhay ko. Dapat may kalahati ka. Pati ang yaman at kapangyarihan. Ito. Kinyaw. Pakasalan mo ako. Sabi ko na. Hindi kita bibigin. Saj. Umapayag ako.